Sa eksenang ito, iniisip ni Mirror ang sitwasyon na magkasama sila ni Soo-hyuk sa isang lugar. Gulat at medyo naiskandalo siya na kahit may isa pang kama, pinili pa rin ni Soo-hyuk na humiga sa tabi niya o hindi niya lang talaga nabanggit na mayroon pang isang kwarto. Subalit bilang isang banal, pakiramdam ni Mirror ay hindi komportable ang ganitong klaseng pagiging malapit sa isang lalaki. At habang pinagmamasdan si Soo-hyuk, mabilis niyang hinusgahan ang pagkatao nito, iniisip na ito ay malaswa at baka may mga mahalay na pag-isip na nagpapakita ng kanyang sariling pag-aalinlangan at panghuhusga sa sitwasyon. At habang tahimik ang eksena, habang sinusubukan ni Mirror na pakalmahin ang sarili, nararamdaman ang pagkalito sa sitwasyon. Nagdesisyon siyang magdasal upang magkaroon ng kapayapaan ng isip, ngunit si Soo-hyuk, habang natutulog, hindi sinasadyang hinawakan ang tiyan ni Mirror. Nagulat at natataranta, tahimik na nagpanik si Mirror bago agad na sumigaw kay Soo-hyuk. Samantala, kinabukasan, ipinaliwanag ni Mirror kung paano pumatay ng isang vampira, binibigyang diin na hindi epektibo ang mga karaniwang armas laban dito. At habang nagsasalita si Mirror, makikitang tahimik lang na nakikinig si Soo-hyuk, may marka ng kamay sa mukha mula sa reaksyon ni Mirror sa nangyari noong gabing nakaraan. Subalit patuloy lang na ipinaliwanag ni Mirror kay Soo-hyuk ang dalawang epektibong paraan upang patayin ang mga vampira, ang pag-expose sa sikat ng araw at paggamit ng pilak. Binigyang diin niya na ang kahit simpleng paghawak sa pilak ay nagdudulot ng matinding sakit, at ang pagputol ng ulo o pagtusok sa puso ng mga vampira gamit ang mga armas na pilak ay magdudulot ng nakamamatay na pinsala. At naalala na nga ni Soo-hyuk si Ayaka, at naisip na kaya pala siya nabuhay noon at hindi namatay. Nagpatuloy si Mirror sa paliwanag, sinasabing walang ibang paraan upang patayin ang mga vampira at tinanong si Soo-hyuk kung may mga tanong siya bago magsimula ang kanilang pagsasanay. Subalit humingi na lamang ng paumanhin si Soo-hyuk kay Mirror tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi, subalit bago pa siya makapagpatuloy, biglang nagulat si Mirror at agad siyang inatake. Nablock ni Soo-hyuk ang kanyang pag-atake at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Mirror. At galit, nahihiya, si Mirror ay hindi pinansin ang kanyang paghingi ng tawad, saka iginiit na simulan agad ang pagsasanay. Sinabi niya na kailangan ni Soo-hyuk ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga hindi taong hindi maituring, at sa pamamagitan ng mga susunod na duelo, lalakas siya bilang miyembro ng Special Forces at, kasabay nito, lalakas rin bilang isang vampira sa pamamagitan ng dugo. At agad inutusan ni Mirror si Soo-hyuk na maghanda habang muli siyang umatake. Ipinahayag na dati nilang pinaniniwalaan na walang taong mas malakas pa sa kanila, ngunit napagtanto niyang napakalimitado ng kanyang pananaw. Sa kabila ng mga hamon sa hinaharap, ipinangako ni Mirror na kakayanin niya ito dahil nakaligtas siya kahit pa sa impyerno. Subalit, biglang may tumawag sa kanya at humihingi ng paumanhin sa pag-abala at ipinaalam na kailangan niyang pumunta agad sa sanctum. At agad namang sinang-ayunan ito ni Mirror at sinabi niyang maghahanda siya kaagad. At bago umalis, inutusan ni Mirror si Soo-hyuk na manatili sa hotel at sinabing babalik siya kaagad at agad pumayag din naman si Soo-hyuk. At pagkatapos isuot ang kanyang uniforme, tinanong ni Mirror ang kanyang tauhan kung bakit siya tinatawag sa sanctum. Sumagot sila na wala silang alam sa mga detalye at hindi sila naabisuhan. Sa isip ni Mirror, iniisip niyang may ideya siya kung sino ang maaaring tumawag sa kanya ng ganoong paraan. Subalit habang si Mirror at ang kanyang mga tauhan ay nasa sasakyan na upang umalis sa gusali, ang bagong karakter ang lumitaw sa tuktok ng gusali at inoobserbahan sila. Agad na amoy nito ang dugo, umiti ang karakter at sinabing nahanap na rin niya si Soo-hyuk. Sa kanilang base, ipinakilala ni Mirror ang sarili bilang Obispo Mirror at tinanong nito kung bakit dumating ang isang sugo mula sa Vatican sa sanctum. Nagpahayag ng pasasalamat ang sugo sa kanyang pagsisikap, ngunit agad na dumiretso sa paksa, diretsong tinanong si Mirror kung nagdala ba siya ng isang vampira. At agad na patahimik si Mirror sa tanong na yon. Balik sa hotel kung saan nananatili si Soo-hyuk, at isang tao ang lumapit sa front desk para mag-check-in. Binati siya ng clerk at hiningi ang kanyang ID at tinanong kung ilang tao ang kasama niya. Sumagot ang lalaki na marami silang grupo at ito ay 200 katao. At bigla siyang kumuha ng kutsilyo at inatake ang clerk na ikinagulat ng lahat. Agad din namang kumilos ang mga gwardiya matapos ang pag-atake. Isang gwardiya ang nag-take charge at inutusan ang iba na ilikas ang mga sibilyan at mag-ulat sa control room. Subalit biglang may nagsalita sa likod ng isang gwardiya, tinutukso siya na mahihirapan siyang harapin ito mag-isa. At ilang sandali lang, bumangga ang grupo ng mga sasakyan sa mga bintana ng gusali at nagsimulang sumugod ang grupo ng Yakuza. At isang gwardiya ang nakatama sa isa sa mga Yakuza, ngunit sa kanyang pagkagulat, mabilis na gumaling ang sugat at agad siyang inatake at pinatay ng Yakuza. At isang tao ang makikitang nakatingin sa mga patay na katawan ng mga gwardiya at nagsabi ng paghamak sa mga nakipag-alyansa sa Vatican, tinawag silang istorbo lamang. May kumpiyansa siyang nagsabi na hindi magkakaroon ng problema sa paghahanap ng kanilang target.
At makikitang ang nagsasalita ay si Ayaka, na inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin at dalhin si Suhyok sa kanya. At pagkatapos ng utos ni Ayaka, agad na kumalat ang lahat ng Yakuza upang hanapin si Suhyok. Samantala, kinakausap naman ni Ayaka ang bagong karakter na kinilala bilang Koko, ng Squad Leader 6 ng Nanayama Yakuza. Pinuri ni Ayaka si Koko sa kanyang pagsusumikap sa paghahanap at inutusan siyang sirain ang control room bago sumama sa grupo. Masayang umiti si Koko na may dugo pa sa kanyang bibig at sabik na sinabi na pagkatapos ng kanilang misyon, kakain sila ng sagana. At agad kinumpirma ito ni Ayaka, at si Koko, na puno ng kasabikan, ay agad na tumakbo para isagawa ang utos ni Ayaka. At habang papunta si Ayaka sa isang floor ng gusali, iniisip niya ang tungkol kay Mirror na wala sa kanyang pwesto, o sa gusali at sigurado siyang si Suhyok na lang ang natitira dito at tiwalang magiging madali ito. Tiwala siya sa kanyang plano, binanggit niyang nagdala din siya ng mga tauhan, kaya't sigurado siyang magtatagumpay sila. Ngunit sa kanyang pagdating sa palapag na iyon, nagulat si Ayaka nang makita ang kanyang mga kasamahan na patay, iniisip kung may mataas na antas ng obispo ba roon na nagbabantay. At biglang lumitaw si Suhyok mula sa likuran at binati siya, na matagal na rin nang huli silang nagkita. Na agad nagulat si Ayaka nang makita si Suhyok, na hinarap siya at tinanong kung hinahanap ba siya nito. Samantala, sa base, nag-uusap si Mirror at isang hindi kilalang lalaki. Ipinahayag ng lalaki ang tiwala sa kanyang paghatol at binanggit na pag-uusapan nila ang mga detalye sa susunod na pagpupulong ng mga obispo. Gayunpaman, binanggit niya na tila may nakita si Mirror na mahalaga at tinanong kung nakita na nga ba niya ito. Kinumpirma ni Mirror sa hindi kilalang lalaki na pagkatapos ng 3 buwang pagmamanman, wala siyang nakitang mga banta at masigasig na sumailalim si Suhyok sa pagsasanay ng Vatican. Gayunpaman, inamin niyang hindi siya sigurado kung hahantong ba ito sa kanilang pagkawasak o kaligtasan, ngunit inaamin niyang may nakita siyang mahalaga. Samantala, bumalik kay Suhyok at Ayaka, ipinahayag ni Suhyok ang kanyang ginhawa nang matagpuan siya, at ibinunyag na hinahanap din niya ito at sinabi niyang tapusin na nila ang lahat sa araw na iyon. At inatake na nga ni Suhyok si Ayaka ng sunod-sunod na unti-unting nagbibigay ng mga sugat sa kanya. Nagulat si Ayaka sa lakas niya at tinanong kung ano ang ginawa ni Suhyok para maging ganito kalakas. Subalit agad hinawakan ni Suhyok si Ayaka, pinilit siyang pabagsakin sa lupa at naghanda ng tapusin siya gamit ang kutsilyo. Ngunit habang naghahanda si Ayaka sa kanyang kamatayan, biglang huminto si Suhyok. Litong-lito si Ayaka at tinanong kung bakit siya tumigil, at habang si Suhyok naman ay nahihirapan at napagtantong hindi maigalaw ang kanyang katawan at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. At isang bagong karakter na si Katerina, Squad Leader 5 ng Nanayama Yakuza, ang lumitaw at lumapit kay Suhyok. Nagulat si Suhyok at inisip na ang kanyang pagkaparalisa ay dahil ba sa kakayahan ni Katerina. Agad na sumigaw si Ayaka sa takot, tinatawag si Katerina na bilisan ang pagpigil kay Suhyok. Subalit mumiti lang si Katerina at kalmadong sinigurado kay Ayaka na wala siyang dapat ipaalala dahil talagang plano na niyang gawin yon. Subalit, bigla na lang inatake ni Katerina si Ayaka, gamit ang ahas na pumulupot sa kanya, na labis na ikinagulat ni Ayaka habang siya ay nahihirapan. Nagulat din si Suhyok sa kanyang nakita dahil inakala niyang nandyan si Katerina para tulungan si Ayaka. Nalilito si Ayaka at tinanong si Katerina kung bakit siya inaatake. Ngumiti si Katerina at isiniwalat ang kanyang tunay na intensyon, gusto niya ng lalaking vampira, dahil ang mga tao, gaano man kagwapo, sa huli ay namamatay o nagiging pangit. Subalit nang makita niya si Suhyok, hindi niya inasahang makakakita siya agad ng isa, at tinawag agad niya si Suhyok na lumapit sa kanya. Nagulat si Suhyok nang magsimulang gumalaw ng mag-isa ang kanyang katawan, at inisip na baka may kakayahan si Katerina na kontrolin siya. Kinumpirma ni Katerina ito at sinabi sa kanya na magiging alipin siya nito na susunod sa kanyang kagustuhan, magpakailanman. Galit na galit si Ayaka at sumigaw na hindi papayag si Lady Anna sa ganitong bagay. Gayunpaman, pinutol ni Katerina ang kanyang sinasabi at isiniwalat na pumayag si Lady Anna sa kanyang mga aksyon na labis na ikinagulat ni Ayaka. Saka malamig na sinabi ni Katerina na kapag nakuha na nila si Suhyok, kailangang patayin si Ayaka at ang kanyang walang silbing kakampi na si Koko na lalo pang nagpagulat kay Ayaka. At habang unti-unting nawawalan ng malay si Ayaka, mahina niyang sinasabi na hindi totoo ang mga sinasabi ni Katerina at hindi iyon gagawin ni Lady Anna. Nilait siya ni Katerina, tinatanong kung bakit tumagal ng ilang buwan ang isang napakasimpleng bagay at minamaliit ang mga pagsisikap at talento ni Ayaka. At habang papatayin na ni Katerina si Ayaka gamit ang kanyang ahas, biglang dumating si Koko na sumisigaw at masayang sinasabi kay Ayaka na natapos na niya ang lahat ng kanyang gawain. Ngunit bigla na lang nagulat si Koko nang makita ang kalagayan ni Ayaka na walang malay. At walang pakialam na sinabi ni Katerina na si Suhyok ang may gawa ng kondisyon ni Ayaka. Biglang umiyak at sumigaw si Koko, habang iniisip naman ni Suhyok ang sitwasyon, napapaisip na dumadami na ang kalaban niya at nahihirapan na siyang harapin si Katerina pa lang.
Samantalang sinubukan naman ni Katerina na pakalmahin si Coco, sinasabing nakuha na nila si Soo-hyuk at kailangan na nilang bumalik kay Lady Anna. Subalit tahimik lamang na tinitigan ni Coco si Ayaka at tinanong kung si Soo-hyuk ba talaga ang gumawa nito kay Ayaka. Subalit mumiti lamang si Katerina at kinumpirma ito, ngunit agad na tinanong ni Coco kung bakit amoy laso ni Katerina si Ayaka kung si Soo-hyuk talaga ang gumawa nito, na bigla itong ikinatahimik ni Katerina. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.